Hello mga ka-Wonderham, ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano mag-graph ng quadratic inequality in two variables. So two variables kasi may x and y tayo. So ang ating inequality, y is less than x squared plus 9x plus 14. So dalawang method ang gagawin natin. Itong una natin gagawin yung long cut, tapos mamaya gagawin natin yung shortcut. So ang una natin gagawin dito ay papalitan muna natin yung inequality symbol ng equal. Palitan muna natin siya saglit ng ganyan. Tapos hahanapin natin ang axis of symmetry muna. So ang formula natin ng axis of symmetry ay x equals negative b over 2a. So ano yung b tsaka yung a? So ang form ng equation natin, y equals ax squared plus bx plus c. So ang a yung katabi ng x squared. So since wala siyang katabing number, 1 yung a natin. Tapos ang b natin ay 9. Sulat natin a equals 1. Ang b ay 9 yung katabi ng x. Ang c ay 14. So substitute natin. Negative b ay 9 over 2 times a ay 1. So negative 9 over 2 times 1, 2 lang. So negative 9 over 2 or 4.5, 4.5. Negative 4.5. So ito yung axis of symmetry. Ang axis of symmetry, yun yung pinakagitna ng ating parabola. So negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So dito yung negative 4.5. So yan yung axis of symmetry. Ngayon, yung axis of symmetry, yung x nun, yun din yung x coordinate ng ating vertex, negative 4.5. Hanapin naman natin yung y coordinate. So para natin mahanap yung y coordinate, sa-substitute lang natin to dito sa x. So y equals, so x squared, negative 4.5 squared plus 9 times negative 4.5 plus 14. So y equals, calculator lang natin para mabilis. So negative 4.5 squared equals 20.25 plus 9 times negative 4.5 equals negative 40.5 plus 14. So ipag-add at ipag-minus lang natin lahat. 20.25 minus 40.5 plus 14 equals negative 6.25. So ito yung y coordinate natin ng vertex, negative 6.25. So dito sa ating graph, so sa y axis, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. So mga banda rito yung 6.25. So ito ang ating vertex ng ating parabola. So ngayon naman, hanap pa tayo ng iba pang points. So magsasubstitute lang tayo ng value sa x para ma-solve natin yung y. So halimbawa, let x be equal to 2. Gawin natin negative 2. Negative 2. So isubstitute lang natin siya dun sa ating equation. So y equals negative 2 squared plus 9 times negative 2 plus 14. Y equals negative 2 squared equals 4 plus 9 times negative 2 equals negative 18 plus 14. So 4 plus 14 equals 18 minus 18 equals 0. Y equals 0. So kapag negative 2 ang x, ang y ay 0. So ito yung isa pa nating point na nakuha. So lagay din natin siya sa graph. Kapag negative 2 ang x,
negative 1, negative 2, ang y ay 0. So nandito lang siya sa x-axis. So mag-substitute pa tayo ng isa pang point. Let x be equal to negative 7. So palitan natin na negative 7 yung x. Sulat natin ulit. Y equals negative 7 squared plus 9 times negative 7 plus 14. So negative 7 squared equals 49. 9 times negative 7 equals negative 63 plus 14. So 49 plus 14 is equal to 63 minus 63 equals 0. So kapag ang x ay negative 7, ang y ay 0 din. So yan yung isa pa nating point. So ang x ay negative 7, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Ang y ay 0. So may tatlo na tayong point. Pwede na natin siyang pag-connect-connectin para magawa natin yung parabola. So ganito ang kanyang magiging graph. Yan. Pero babalik tayo dun sa ating original na inequality. Y is less than x squared plus 9x plus 14. So kapag less than lang, ibig sabihin hindi kasama yung parabola dun sa solution set. So kapag hindi kasama yung parabola sa solution set, dotted line ang ating ilalagay, hindi solid line. So try natin i-graph ulit. Negative 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So magiging ganito pala dapat. Broken line or dotted line. Dahil hindi siya kasama sa solution set. So ngayon hindi pa tapos ang ating graph. Kasi pag inequality, meron tayong region na shaded. Either itong loob ng parabola or itong labas. So para natin malaman kung alin dito yung shaded, kailangan nating kumuha ng test points. So kuha tayo ng test point sa labas ng parabola. So kuhanin natin itong point na 0, 0. Tapos isa-substitute natin dito sa ating original inequality. So isulat muna natin uli. X squared plus 9x plus 14. So substitute natin yung 0 sa y. Less than 0x squared. Susulat na nga rin natin. So 0 is less than 0 squared ay 0 din naman yon. 9 times 0 ay 0 din naman yon. Plus 14. So 14. So 0 is less than 14. Tama. True. So ibig sabihin solution set yung nasa labas ng parabola. Pero check din natin yung nasa loob kung solution set ba siya o hindi. So try natin 5, 0. 5 ang x, 0 ang y. Try natin i-substitute. So 5 ang x, 0 ang y. So 0 ang y, 5 squared plus 9 times 5 plus 14. 0 is less than 5 squared, 25. 9 times 5 equals 45 plus 14. So ipag-add lang natin. Ay, mali pala, mali. Excuse me po, negative 5 pala to. Itong nasa loob, ito dito pala sa kanan yung 5. Negative 5 pala. So negative 5 squared, 25 pa rin. 9 times negative 5 ay equal sa negative 45 plus 14. So 25 minus 45 plus 14 equals negative 6. So 0 ay mas maliit sa negative 6. So false. Kasi mas maliit yung negative 6 sa 0. So false yung test point natin sa loob, true yung sa labas ng parabola. So yung labas ng parabola ang shade natin. So ganito magiging itsura.
Mag-shade tayo sa labas ng parabola. So yan ang ating graph ng ating inequality. So parabola na dotted line, tapos may shade sa labas. So itong shade na to, yan yung lahat ng solution set sa ating inequality. Kahit aling point dyan ay solution ng y is less than x squared plus 9x plus 14. So ganyan yung long method, yan yung usually ginagamit sa school. Minsan pa nga 5 point yung kailangan nating kunin. Yan yung pinapakuha ng teacher natin. So ngayon naman, ito naman ang ating shortcut. Paano tayo mag-graph ng shortcut? So una nating gagawin dito sa ating method 2, gawin muna natin uli na equal to plus 9x plus 14. Tapos ito trinomial to, tong x squared plus 9x plus 14. Titingnan natin kung pwede natin siyang i-factor. Diba ang factor ng trinomial ay dalawang binomial na x ang simula. Tapos ang number na ilalagay mo dito, isip ka ng dalawang number na kapag pinag-multiply mo equal sa 14 at kapag pinag-add mo ay equal sa 9. So meron namang tayong number na maiisip, 7 tsaka 2. 7 times 2 equals 14, 7 plus 2 equals 9. So ito ang factor ng y, ay ng nitong trinomial na to. So bakit natin finactor? Hanapin natin ang x-intercept. Ang x-intercept, yun yung value ng x kapag ang y ay 0. So i-equal natin yung y sa 0. Ngayon, kapag 0 na tong dalawang factor, pwede natin silang i-equal sa 0 na magkabukod. X plus 7 equals 0. X plus 2 equals 0. Tapos solve natin yung value ng x. So mag-minus 7 ka. X equals negative 7. Dito minus 2. X equals negative 2. So ibig sabihin, itong x-intercept, dito dadaan yung parabola natin sa point na to sa x-axis. So halimbawa meron tayong x and y axis. So ito yung negative 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung negative 7. So itong dalawang point na to sa x-axis, alam mong dyan dadaan yung parabola. Ngayon, ang problema natin, kasi ang parabola pwedeng pa letter U, pag ganyan, pwede ring pabaliktad. So ang titingnan natin yung sign ng x squared. Kapag ang x squared ay positive, pataas yung parabola. Kapag naman negative x squared, pababa yung parabola. So since positive tong x squared natin, pataas yung parabola. So alam na natin na ang graph natin ay pataas na parabola na dadaan dun sa dalawang x-intercept natin. So nakita na natin agad yung itsura nung ating parabola. So kapag ganito, y is less than, halimbawa lang negative yung nakalagay dyan, magiging parabola natin papagano naman, pababa naman. So next naman, hahanapin natin kung ano ang ating sheshadan. Bago pala yon, titingnan pala muna natin ulit itong original symbol, less than. Pag less than, dotted line. So isulat natin ulit, negative 2 dito, negative 7. Diyan dadaan yung ating parabola pero dotted line siya. Yan. So pag solid line, ibig sabihin yan excuse me po, ganito ang ating equation. Equation siya, hindi siya inequality pag solid line. Kapag dotted line, inequality. 9x plus 14. Ngayon, nahanapin naman natin kung saan natin ilalagay yung shade. Ulat ko lang ulit dito sa kabila. X squared plus
9x plus 14. So, ganito yung graph natin kanina. 4, 5, 6, 7. So, para natin malaman yung kung saan tayo mag-shade, hindi na natin kailangan ng test point. Titingnan na lang natin itong inequality. Kapag y is less than, sa baba ng parabola yung shade. So, ito yung parabola dito sa baba. So, sa baba ng linya ng parabola. So, alam na natin agad ang graph ng ating parabola nang hindi naghahanap ng test point. Kasi y is less than. Automatic sa baba ng parabola. Kapag ganito naman, y is greater than. So, halimbawa, ito yung parabola natin. Dotted line pala. So, broken line to. Tapos greater than, ibig sabihin ang shade natin ay nandito sa taas ng parabola, sa loob. Pag greater than. Drawing ko nga ulit. Dotted line. Yan, ganyan ang ating graph. Ngayon naman, kapag y is greater than or equal to x squared plus 9x plus 14. Pag greater than or equal naman, basta may equal na, solid line na yung ating idodrawing. Tapos greater than, sa taas uli ng parabola, ang ating shade. Kapag naman y is less than or equal, so solid line, pero less than yung nakasulat, sa baba ng parabola yung shade. Sa baba ng line ng parabola or sa labas ng parabola. So yan ang shortcut ng pagka-graph ng quadratic inequality. So y is less than, dotted line na nasa baba yung shade. Y is greater than, dotted line na nasa taas ng parabola yung shade. Greater than or equal, solid line na nasa taas yung shade. Less than or equal, solid line na nasa baba yung shade. Tapos isulat ko lang uli, kapag equal, y is equal, solid line na walang shade kapag equation, kapag equal. So, ito lang yung solution set mo, yung mismong linya ng parabola. Ano pa ba? Kapag naman y is less than negative x squared, tapos may ibang nakasulat dito. So, halimbawa 9. Halimbawa lang to, pero basta alam nyo na yung idea, may trinomial na negative to, tapos may nakasulat dito sa kasunod niya. So pag ganyan naman, dotted line naman na pababa, tapos less than, ibig sabihin nasa baba ng linya ng parabola yung shade. So ito yung baba niya, yung loob. So baliktad naman, dito naman yung shade. Kapag less than or equal, magiging solid line lang yung parabola. Kapag greater than or equal to negative x squared plus yung may mga kasunod, so negative, kaya pababa ulit yung parabola. Solid line kasi may equal, tapos greater than, sa taas ng parabola yung shade.
So, ganyan po ang shortcut kung paano tayo mag-wrap ng quadratic inequality in two variables. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!